Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng humbungkatihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Monday, October 27, 2025, ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Pinaalala sa atin ni San Pablo at ni Jesus kung ano ang tunay na kalayaan. Hindi lang kalayaan mula sa kaaway at problema, kundi kalayaan na nagmumula sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 12 to 17, ipinapahayag sa atin ang ating kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Sabi ni San Pablo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi mga anak ng Diyos. Dahil sa Espiritu, kaya nating sumigaw, Aba, Ama. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo iniiwan sa laban. Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Para sa mga sundalo, ito ay mahalagang paalala. Ang tunay mong pagkakilanlan ay hindi lang nasa uniforme, kundi sa pagiging anak ng Diyos. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay comfort o aliw. Hindi kayo nalilimutan sapagkat ang Diyos mismo ang Ama na nagmamahal at nagtatanggol. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 13, verses 10 to 17, ipinapaalala sa atin na si Jesus ang nagpapalaya. Sa Ebanghelyo, pinagaling na Jesus ang isang babaeng 18 taon nang nakayuko. Pinuna siya ng ilan dahil ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang tunay na batas ay awa at ang tunay na kapangyarihan ay pag-ibig. Pinalaya niya ang babae hindi lang sa karamdaman kundi sa kahihiyan. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang sa batas kundi sa relasyon. Pinalaya niya tayo sa bigat ng kasalanan, takot, kayabangan, at kawalan ng pag-asa. Tulad ng sundalong pasan ang bigat ng kagamitan o pamilya na pasan ang bigat ng paghihintay at pangamba, si Jesus ang nagpapagaan ng ating dalahin at muling nagbibigay ng dignidad at pag-asa. Para sa ating mga sundalo, ito ay paalala na ang kalayaan ay hindi lang pagtatanggol ng bayan, kundi pagtatanggol sa sarili, laban sa kasalanan, katiwalian, at kawalan ng pag-asa. Hindi ka lang mandirigma. Ikaw ay anak ng Diyos. Para sa miyembro ng pamilya, ito'y nagpapaalala sa atin ng kalayaan ay hindi lang ginhawa at kasiguruhan, kundi ang tiwala na kasama natin ang Diyos sa oras ng paghihintay, sakripisyo, at pagmamahalan. Kaya mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng laban, kundi presensya ng Diyos. Kapag tayo'y namumuhay bilang Kanyang mga anak, walang bigat ang makakagupo sa atin at walang kaaway ang makakatalo sa atin. Dahil kay Kristo, tayo ay malaya, minahal, at tagapagmana ng Kanyang tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat sa pagtawag mo sa amin bilang iyong mga anak at sa pagbibigay ng tunay na kalayaan kay Kristo. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang sa paglilingkod, katapatan sa tungkulin, at tibay sa hirap. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya, bigyan ng kapayapaan sa paghihintay,
pag-asa sa pagsubok, at pagmamahalan na matibay sa pamamagitan ng panalangin ni San Miguel Arcangel. Panatilihin mo kaming tapat, nagkakaisa at matatag sa iyong espiritu sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.